What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Kumuli ang inyong online teacher, Sir Rolly Franco, para sa panibagong aralin sa General Science. Narito na tayo sa Lesson 8 para sa Quarter 3. Ang ating topic ngayon is about climate change, science, society, and responsibility. Ang climate change ay hindi na lamang usaping pang-agham. Ito ay usaping pangkalusugan, pangkabuhayan, at pangkinabukasan. Ngayong lesson, titingnan natin kung paano ito nangyari, bakit ito lumalala, at ano ang magagawa natin bilang mga individual at bilang isang komunidad. Narito ang mga lesson objectives na maaaring gamitin ng mga teacher sa pagsagawa ng kanilang lesson plan. Ang climate change ay isa sa pinakamalaking hamon ng ating henerasyon. Hindi ito abstract na konsepto, sapagkat nararanasan na natin ito araw-araw. Ngayong lesson, uunawain natin ito gamit ang siyensya at realidad ng mundo. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magsagawa muna tayo ng climate review. Sagutin ang mga sumusunod na tanong ng yes or no. Is climate the same as weather? No. Does climate include temperature and rainfall patterns? Yes. Is climate something that can change daily? No. Can climate vary between different regions on the Earth? Yes. Is climate change only caused by natural processes? No. Are greenhouse gases responsible for recent climate change? Yes. Can climate change affect sea levels and extreme weather events? Yes. So, mas palalawigin natin ang mga sinagot natin dito sa review sa ating discussion. See, think, wonder. Analyze the images related to climate change. Examples include cracked dry land, melting ice caps, damage brought by typhoons, and grass or forest fire. What do you see? What do you think is happening? And what may have caused this to happen? All these pictures are related to what is climate change. Ang climate change ay tumutukoy sa pangmatagalang pagbabago sa temperatura, pag-ulan at mga pattern ng panahon sa mundo. Hindi ito katulad ng simpleng pagbabago ng panahon sa isang araw. Ito ay dekada at siglo ang saklaw. Ang climate change ay pangmatagalang pagbabago sa klima sa mundo. Hindi lang mainit ngayon o maulan bukas. That is weather pattern. Ito ay resulta ng patuloy na pag-ipon ng init sa ating atmosphere. May natural na sanhi ang climate change, ngunit sa kasalukuyan, tao ang pinahing dahilan kung bakit ito bumibilis at lumalala. Noong sinaunang panahon, natural naman na ang pagbabago ng klima dahil sa galaw ng mundo, araw at mga bulkan. May mga natural ng climate change noon, pero ngayon ay pinabilis na ito ng gawain ng mga tao. Noong magsimula ang Industrial Revolution, nagsimulang dumami ang usok, polusyon at greenhouse gases dahil sa gawain ng tao. Dito nagsimula ang hindi balanseng pag-init ng mundo. Ang dami ng greenhouse gases ngayon ay mas mataas kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan ng tao. Ngayon, isa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng climate change o bakit nangyayari ang climate change. Unahin natin ang mga man-made causes of climate change. First is the burning of fossil fuels. Ang pagsusunog ng fossil fuels tulad ng coal, oil at natural gas ay pangunahing sanhi ng climate change. Kapag nagsusunog tayo ng fossil fuels para gamitin sa pagsusupply ng kuryente at transportasyon, naglalabas tayo ng carbon dioxide. Tuwing gumagamit tayo ng kuryente, sasakyan o pabrika na umaasa sa fossil fuels, mas lalong dumadami ang gas na ito. Ang carbon dioxide ay greenhouse gas na nagkukulong ng init sa atmosphere kaya patuloy na umiinit ang ating mundo. Transportation emissions. Ang mga sasakyan, kotse, bus, eroplano at barko ay malalaking pinagmumulan ng greenhouse gases. Habang dumarami ang sasakyan,
Dumarami rin ang usok at init na nakukulong sa himpapawid. Sa Pilipinas nga lang, tumitindi ang init sa mga lungsod tulad ng Metro Manila dahil sa dami ng sasakyan. Ito ang tinatawag na urban heat island effect. Ito ang dahilan kung bakit mas mainit ang mga lungsod kumpara sa probinsya. Third, industrial emissions. Ang mga pabrika ay naglalabas ng carbon dioxide, methane at iba pang nakakalasong gases. Ang industrial emissions ay hindi lang nagpapainit ng mundo, sinisira rin nila ang hangin na nilalanghap natin. Bukod sa pag-init ng mundo, ang mga emisyong ito ay nagdudulot din ng acid rain at pollution sa hangin na nakakasama sa kalusugan ng tao at kalikasan. Open burning of waste. Ang pagsusunog ng basura ay isang tahimik ngunit malubhang sanhi ng climate change, lalo na sa mga komunidad. Kaya nga ipinagbabawal na ito ngayon. Ang pagsusunog ng basura ay naglalabas ng methane at toxic gases. Bukod sa masamang amoy at sakit, ito ay direktang nag-aambag sa climate change at air pollution. Isang simpleng gawain, ngunit malaki ang epekto sa ating kapaligiran. Deforestation. Kapag pinuputol ang puno, hindi lang tayo nawawala ng oxygen, nawawala rin ang kakayahan ng Earth na linisin ang sarili nito. Ang mga puno ay natural na sumisipsip ng carbon dioxide. Kapag pinuputol natin ang mga kagubatan, nawawala ang kakayahan ng mundo na linisin ang sarili nitong hangin. Mas maraming carbon dioxide ang nananatili sa atmosphere kaya mas umiinit ang ating mundo. Overuse of fertilizers. Ang sobrang paggamit ng fertilizers sa agrikultura ay naglalabas ng nitrous oxide, isang greenhouse gas na mas malakas pa kaysa sa carbon dioxide. Bagamat nakakatulong ito sa ani, kapag sobra ang paglalabas nito, nagiging sanhi ito ng climate imbalance at water pollution na rin. Dumako naman tayo sa natural causes of climate change. Una ay ang volcanic eruption. May epekto ang bulkan pero hindi ito pangunahing sanhi ng kasalukuyang climate change dahil hindi naman araw-araw na may sumasabog o nag-erupt na volcano. Ang pagsabog ng bulkan ay naglalabas ng abo at gases sa atmosphere. May panindaling epekto ito sa klima. Minsan nagpapalamig, minsan nagpapainit. Ngunit hindi ito ang pangunahing sanhi ng modern climate change na nararanasan natin ngayon. Changes in solar radiation. May natural na pagbabago sa lakas ng sikat ng araw. Ngunit ipinapakita ng siyensya na ang kasalukuyang pag-init ng mundo ay hindi maipapaliwanag ng solar changes lamang, pagkat malaki ang ambag ng gawain ng mga tao. Ngayong alam na natin ang mga dahilan o sanhi kung bakit nagkakaroon ng climate change, atin namang alamin ang epekto ng climate change. Una, increase in greenhouse gases will lead to global warming. Kapag dumami ang greenhouse gases, mas maraming init ang nakukulong sa atmosphere. Ito ang tinatawag na global warming, na ugat ng maraming climate-related problems. Global warming ang ugat ng halos lahat ng epekto ng climate change. Rising sea levels and habitat loss. Dahil sa pagkatunaw ng yelo sa polar regions, tumataas ang antas ng dagat. Maraming isla at coastal communities ang unti-unting nawawala. Maraming coastal communities at hayop ang nawawala ng tirahan. Ito ay hindi future problem pagkat nangyayari na ito ngayon. Reduce carbon absorption. Kapag nasira ang kagubatan at karagatan, nababawasan ang kakayahan ng Earth na sumipsip ng carbon dioxide. Mas lalo nitong pinapalala ang climate change, isang vicious cycle. Stronger typhoons and weather disturbances. Mas mainit na dagat, mas malalakas na bagyo pagkat mas mabilis na nag-evaporate at favorable condition ito sa pagkakabuo ng mga bagyo. Ito ang dahilan kung bakit mas destructive ang mga bagyo ngayon. Mas malakas ang ulan, hangin at baha. Desertification and climate imbalance. Ang sobrang init at kakulangan ng ulan ay nagdudulot ng pagkatuyo ng lupa. Kapag nasira ang lupa, naapektuhan ng pagkain at kabuhayan. Ito ay nagbabanta sa agrikultura at seguridad sa pagkain.
air pollution and acid rain. Ang industrial at vehicle emissions ay nagiging sanhi ng acid rain. Nakakasira ito ng lupa, tubig, pananim, at gusali. Hindi lang klimang nasisira, pati kalusugan ng tao. Ngayon, what can we do? Marami ng mga suggestions tungkol sa kung paano mapapahinto o mapapabagal ang epekto ng climate change. Pero isa-isahin pa rin natin sila. We have renewable energy, waste reduction, tree planting, and sustainable transport. Hindi pa huli ang lahat. Ang mitigation ay tungkol sa pagbabawas ng sanhi, hindi lang ng epekto. Maaari nating bawasan ang epekto ng climate change sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy, pagtitipid ng kuryente, tamang waste management, pagtatanim ng puno, paggamit ng public transport, pagiging responsableng consumer. Ang maliliit na aksyon kapag pinagsama-sama ay may malaking epekto. Paano ba nasabi ng mga scientists o ng mga social activists na gumagana ang mga solusyon na banggit? Ang renewable energy ay hindi nagsusunog ng fossil fuels na siyang pangunahing sanhi ng climate change. Ang puno ay natural na carbon absorber, kaya dapat na magtanim pa ng marami puno. Ang tamang waste management ay pumipigil sa methane emission na nakadadagdag din sa greenhouse gases. Kaya masasabi natin gumagana talaga ang mga suggested solutions na ito at hindi dapat ito ipinagbawalang bahala. Climate change is a shared responsibility. Ang climate change ay hindi lamang problema ng gobyerno o siyentipiko. Ito ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. Ang mga desisyong ginagawa natin araw-araw ay may epekto sa mundo at sa susunod na henerasyon. Ang maliliit na aksyon kapag pinagsama-sama ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Ating aralin, tunghayan ang mga real-world examples ng climate change upang mas lalo pa kayo maniwala at maging aware na meron talagang climate change. Dito lang sa Pilipinas, mas malalakas na bagyo na ang ating nararanasan, mas matinding baha at mas mainit na tag-init. Lahat ito ay nararanasan natin at lahat ito ay senyales na nangyayari na ang climate change. Sa ibang bansa, nagkakaroon ng malawakang pagkasunog ng mga kagubatan. Sa polar regions, natutulang ang yelo at nagkakaroon ng heat-related deaths. At dyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa climate change. Dumako naman tayo sa mga gawain. Activity 1, My Climate Change Action Plan. So learners will identify common sources of greenhouse gas emissions in their daily lives and propose actionable steps to reduce or mitigate these effects at home and in school by completing this chart. Activity 2, Climate Change in Our Backyard. So here, learners will investigate and identify how climate change is affecting their local community and propose possible solutions or actions to address its impacts. Now let's have scenario-based assessment. Scenario 1, coastal community. A coastal barangay experiences frequent flooding. So which climate change effects are present? What human activities contributed? And suggest mitigation strategies. Scenario 2, heat wave in the city. Students experience extreme heat and water shortage. How is climate change involved in these scenarios? What can individuals and LGUs do? As deforestation issue, a forested area is cleared for development. How does deforestation worsen climate change? And what long-term effects might occur? Lastly, answer the following questions briefly. Let us reflect. What kind of planet do you want to leave behind? Climate change is a scientific issue and a moral responsibility. Ang tanong ay hindi kung totoo ang climate change, kundi kung ano ang gagawin natin ngayon. And that's it for our topic about climate change. Thanks to the development team of the Lesson Exemplar kung saan ibinase ang ilang bahagi ng discussion video na ito.
Once again, I am your online teacher, Sir Franco. Thank you for watching.